papunta doon sa island ng mga Marcos. Pero ito na yung sinalubong kami ng malalaking alon guys. Grabe. Iba talaga to. Tingnan mo yung ampas ng alon. Ayan o. Diba? Poca Heart, ayan. Grabe, sobrang lakas ng alon. Hindi na naman namin babaybayin ang gitna ng dagat papunta sa isang isla na noon ay sila dating daungan malalaking barko. Kung tawagin dito sa probinsya ng Oriental Mindoro, ang pier ng mga Marcos. Kaya samahan nyo kami ng store at naway ingatan kami ng mahal na Panginoon sa pagtawid dito sa gitna ng karagatan. At kung nakikita nyo yung dagat, namumuti. Kumbaga sobrang lakas ng ngayon, current ng dagat. Kaya guys, tara. Liligo kayo? Kami, sana kami. May siling ko ilalim. Maraming pang bato na ako. Bawal balik. Kasakas ng mga alon. Sa gitna na, no? Nasutan yung mga hindi Yung umangat yung aking Storbent. Yung alin? Storbent ko, biglang umangat. Storbent? Ano ba sa Tagalog nun? Storbent. Hindi ba alam yung salitang Storbent? Yan o nga. Yung aking kalungkukukuan naman. Grabe, Storbent yan. Wala yun? Grabe. Sobrang linis at ang linaw ng tubig. Wow. Hindi na tayong tumalon. Nagdala ka tayo ng bilaw. Ay. Dito kayo nagbilog. So kung makikita nyo, ito yung abandonadong pier ng panahon ng mga Marcos. Matagal na rin siyang nakaabandona. At kung makikita nyo, dito mismo dumadaong daw yung mga malalaking barko. Talaga namang kung iisip-isipin mo kung noon ay maraming barko dito dumadaong ng area. At dito rin makikita yung mga alagang hayop nila at marami daw ditong building noon. Ang Buyayaw Pier sa Bulalakaw, Oriental Mindoro ay may mayamang kasaysayan noong panahon. Ang Buyayaw Island ay ginamit bilang isang lugar ng libangan at pangangaso ng mga Elizalde, isang tauhan ng mga Marcos noong dekada 70. Ang isla ay mayroon ding mga kuweba at mga tanawin na nag-aanyaya sa mga turista. Ang Bulalakaw naman ay isang bayan na may mayamang kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang bayan ay dating tinawag na San Pedro at naging munisipalidad noong 1906. Ang bayan ay mayroon ding mga labi
ng isang sinaunang simbahan at kuta na nagpatotoo sa pag-atake ng mga Moro noong unang panahon. Ang Buyayaw Pier ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Bulalakaw dahil ito ay nagsilbing isang daungan para sa mga bangka at malalaking barko na naglalayag sa mga isla ng Mindoro. Ngayon, ang Buyayaw Pier ay isang popular na destinasyon para sa mga turista na gustong bisitahin ang Buyayaw Island at ang iba pang mga isla sa Bulalakaw. So susunsunin namin guys at ipapakita ko sa inyo. Ito yung barko na talaga namang taon na hindi na umaalis, sira na guys. So ipapakita ko sa inyo yung natitirang estruktura dito nung panahon ng mga Marcos. Ito ay part ng Oriental Mindoro. Ibig sabihin itong barko tumatabingi na din. Grabe. Tsaka puting-puti yung buhangin. Pwede ah. Wala pa. Grabe yung barko dyan oh. Nakadaong. Ibig sabihin noon, itong lugar na to ay sikat dahil iba-iba yung mga foreigner, mga yate, barko na dumating dito. Dito mga nakatayo yung mga building daw. Yan sa taas. Yung mga struktura dito sira-sira na. May isa pa ditong natira, parang ito yung restaurant na sinasabi nila. Parang may bahay dati. Oh, ito. Hanggang taas daw to dyan. May mga nakatayo. So ang natitira na lang ito. Nag-iisa. Yan, nag-iisa na lang. Isang bahay na lang. So ito mga basag-basag na. Sayang. Sayang natitira. Kasi kung dito dumadaong dati ay naglamang sikat talaga itong pier na ito noon. Ginawan pa nila ng ng daanan. May mismong daanan pala talaga. Kasi yung sasakyan. Oh, di ba? Yun dun. Masukal ata dito. Ang nakakatakot lang dito, cobra. Habol. Mga nangahabol na ahas dito guys. Kasi pinakawalan to ng mga hayop noon. Ni Elizalde daw. Mga cobra. Like mga mamahaling hayop. Sayang lang ngayon ay abandonado na. Tabi-tabi. Ayan. Dito kasama natin si Kuya Joms. Ayan. Guys, wala tayong vlog ngayon. Dahil Baldog si Baldog. dahil yung drone niya nabaldog. Hindi na nakita. Bumagsak sa puno. Ayun. Hindi na nakita guys. Medyo hirap. I-explore lang natin itong pier dito sa Oriental Mindoro ng panahon ng mga Marcos. Kasi nakikita nyo talagang may daanan dito. Simentado, pinag-akse. Pwede magmotor. Talagang pinag-aksehan ng panahon. Pero dito. Kasi yung lumot niya Kadulas. dulas. Tabi-tabi. Ito na, pwede na yan. Masukal na doon. Masukal na. Langanin na doon guys kasi masukal na. At delikado na pumasok. Kaya dito na lang kami bababa.
Grabe, yung dagat dito. Walang galat. Linis. Oh, ganda. Hanggang dun yung pinakadulo. Ako na lang ya. Ako na lang yung pupunta dito guys. Kasi napakahirap. Sabi ko kay Kuya Joms, ako na lang. Tapos i-explore ko at ipakita ko sa inyo yung pinakadulo ng pier ng panahon ng mga Marcos. Ayan. Di medyo mahirap kung isasama pa natin si Kuya Joms dito. Kaya ako na lang. Tabi-tabi. Sabi, sobrang ganda pala talaga dito noon. Alam nyo guys kung susumain, pag iniisip-isip ko kung ngayon nag-ooperate pa, talagang as in sikat pa. Kasi napakaganda ng tubig at napakalinaw. Aray. Saan tayo ngayon dadaan? Puro tubig na yun dyan. Wala tayong daanan kundi ang dagat. Mahirap. Kailangan natin sumuong dito. Wow. Look guys. Punta rin. Baka may ahas pa dito. Delikado dito pag may ahas. Paamak pa tayo dito. Nakakatakot dito guys yung cobra. Wow. Cobra ang nakakatakot dito. Kasi ng along. Hindi pwede tayong bumaba kasi napakalalim ng area. Kaya kailangan nating dumaan dito sa gilid ng dagat. Pero nakakatakot lang is yung ahas. Ito guys, napakasukal. Para lang natin mapuntahan yung mismong pier, kailangan natin dumaan dito. So parang delikado na, napakalalim. Lalim dito. Oh, sobra guys. Ganda. Look at that. Ay. Ganda tayo dadaan. Napakasukal. Kita nyo, nandito pa rin yung mga istruktura na talaga namang taon na. Pero kung susumahin, hindi pa siya sira. Diba? So ito na yung ano. Wow. Ito na yung pinakadulo. Grabe, napakaganda guys. Wow. So narating na natin itong pinaka entrance nila sa Buyayaw. Sira-sira na talaga. Abandon na talaga siya. So kung doon tayo dumaan, as in sira na rin talaga. Kaya dito tayo ngayon dadaan. So, ayan. Grabe. 'Di ba? Ang nakakapasok siguro dito doon ay motor. Siguro ang daungan doon sa kabilang side ng mga malalaking barko, tapos dito sila naglalakad. 'Di ba? Dito mo makikita na naglalakad ang ating mahal na pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, itong area na to
ay pagmamayari din ng Imelda. Nakakapagtaka lang, no, dahil napakaraming bahay, mga establishmento na mga ipinapatayo ng mga Marcos noong panahon, noong wala pa tayo. Siyempre ilan pa lang yung mga tao. Samantalang sa Laguna, sa Cavite, may mga bahay siya. Ngayon, dito naman sa Oriental Mindoro ay meron siyang abandonadong pier. Ayan lang yung taas. Parang mga pinagtaguan ng kayamanan noon, di ba? Hindi na natin nakasama ang team dahil si Tune ay may sugat yon. Si Kuya Joms, di na natin pinasama. Si Dio, doon na lang rin naiwan. Kaya tayo na lang yung pumunta dito. At least nailibot ko kayo hanggang dulo dito sa pier. Kaya sana walang magalit na viewers na mag-isa akong pumunta dito. Diba? Patat. Ayun guys. Sobrang sukan na. Talagang wala nang nagme-maintain ang area. Sirang-sira na talaga. Kasi kung susumain, ay napakadelikado din dito kasi napakaraming makamandag na ahas dito guys. Ay lulusot, dito pa ay lulusot. Tingnan yung dadaanan natin dito. Bababa tayo dito guys. Malim. Wow. Tabi-tabi po. Papasok lang po sa birahan nyo. Pasok lang po. Eto na. Oh. Tabi. Katuksong. Ito na yung katuksong guys. Makya. Kapag darating natin hanggang dulo. Darating natin yung pier ng mga Marcos guys. Diba? Meron ditong ano, napakalaking shell. Anong tawag sa inyo nito? Napakalaki. Ayan o. Parang di na tayo makakababa. Kasi sira na. Tingnan nyo dito. Hindi na tayo makakababa guys kasi sira na eh. Diba? Sira na talaga siya. Napakadelikado. Pahinga muna tayo dito. Nakakapagod. Nakakapagod dito sa area. Kasi lakad ako ng lakad. Wala naman akong ginagawa kundi maglakad na maglakad. Tapos may mga viewers dyan na magagalit. So magpapahinga muna tayo dito bago tayo lumarga. Grabe. Sobrang init. So hindi na tayo makakapunta doon kasi napakalalim na ng area at napakadelikado. Tingnan nyo. Kung pupunta pa tayo doon guys, baka mapahamak pa tayo. Tingnan nyo. Hindi na tayo makakalusot dyan kasi yung mga punot dulo ay puro poste na lang. At kailangan nating bumaba pa mula sa tubig bago tayo makarating doon. So ang gagawin natin, babalik na lang tayo para maging safe tayo. Ayan, balik tayo guys. Hindi man natin napuntahan yung pinakadulo, at least naipakita ko sa inyo na meron palang pier ang mga Marcos noon dito sa Oriental, di ba? So balik tayo, tingnan nyo. Napakahirap ng daanan. Talagang yung mga bakal, oh, sobrang tibay. Top siya. Baba na tayo guys. Aray.
Parang yung lugar na to, ano, may mga tinago ba? May mga tinago na kayamanan. Grabe. Sobrang hirap. Napakadelikado ng dadaanan pag dito ka. Grabe yung kaba namin kanina sa lakas ng alon. Yung sobrang sukal na. Sukal na talaga. At kung susumahin, nandito na yung mga makamandag na ahas. Wow! Look at that. The view. Ang dami mga halaman dito, mga nakatanim. Grabe no, pinag-aksihan talaga. Sa palagay nyo guys, ilang milyon ang inubos na ipagawa itong pier na to? I-comment nyo nga po, aabot ba sa 1 milyon ang pagpapagawa ng ganitong pier? Comment nga kayo guys, kasi hanggang dulo yan eh. Hindi na natin naabutan o nakita yung mga bahay na mga nakatindig. Kasi meron dyang mga restaurant daw dati. Pero ngayon may nakita tayong isang establishmento ay sira na rin. Kaya ang ipinakita ko na lang sa inyo itong nabubuo o natitirang pier. Kung dito naman tayo dadaan, napakasukal. Baka may ahas na dyan. Kaya ang gagawin natin, dito pa rin tayo dadaan sa pinagdaanan natin. Ano yung bakal oh? Tibay. Oops. Sukal. Ano yun? May mga tawag. Off siya. Suong tayo. Ah. Hirap. Musong na naman tayo dito guys. Kasi kung sa taas tayo dadaan, baka mapahamak tayo eh. May ahas ba? Tabi po. Hirap. Rico, may ahas. Ingat lang tayo guys. Parang lalim. Lalim na yan. Uy, ahas yata yun ah. May ahas nga guys. May ahas. Ahas guys. Cobra. May ahas ako nakita. Cobra. Ayun. Kaso wag na, baka talunan tayo.
Nakita nyo ba? Haba. Napakahaba ng ahas. Delikado. Nakakita tayo ng ahas. Kaso delikado yun. Pag tayo kinagat. Ano yung bato dito? Parang sinadya na tinapal-tapal lang dito sa napakalaking puno. Diba? Parang tinabunan yung puno. Rico. So yun, dito na tayo. Jumps yun. Pinagawa nun dun. Nakakatuwa lang na meron tayong Kuya Jones na sobrang supportive. Simula't simula talaga si Kuya Jones ay napaka-supportive. Na nag-start ako, nag-donate yan sa akin o nag-sponsor sa akin ng USB. Kaya support natin guys si Kuya Jones. Dahil mga shell dito. Ha? Layo, nakita pa ako ahas. Ha? Mutsa? Mutsa nga ito. Kakain tayo gumawa ng ganyan. Saan tayo daan? Doon pa rin. May mutsa ng kabibi. Yung ahas pa. Sinundan ko eh. Emperador. Rico. Ito yung mutsa daw ng kabibi. Kita. Ito na yung natitirang establishmento, kaso nakakatakot pasukin kasi baka may ahas dyan. May ahas. Ayun o. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Tabi-tabi.Tabati. Basag na yung kanyang mga parts ng bahay. So isa. Basag na rin. So narating na natin itong pinakataas. Hindi na natin maakit yung taas dahil napakadelikado, dahil napakasukal na. Pero yung mga poste buo pa. Buo pa yung mga poste. Buo pa. Dahil dito nakatindig oh, yung restaurant. Ayan. So papalapit na tayo dun sa abandonadong barko. Wala man lang tayong nakitang mga tigre dahil napakarami daw hayop dito na pinakawalan. Yeah? Ito na yung barko. Ayan na. Nakyat na nila guys. Nakyat na ng team ang barko. Ito na, inakyat na nila yung abandonadong barko. Tayo nakakatay ng barko. May timon pa? Abandon? Buo pa ba? Para siyang abandon ship. Buo pa.
Ah, wala na. Buho pa siya, pero urination namin dalawa, matagal ng tira. Tingnan mo. Laki ng makina. Pinasok na siya guys. Emergency exit. Ito guys, may CR siya dito. Saan si R? Si pinaka-CR niya, wala na siyang foul. Pinahabal niya. Siya si Pero R. kalaki na ano, Kampotso. Ito yung pinakakwarto niya. Ito si R. Walang bound. Nasa baka may ahas. Marupok. Sing rupok ng ex mo. Kasing rupok niya, aray mo. Bakak! Ay, andito pala ang drive sa taas. Hindi ito. Ngayon ang ano yun. Drive-an. Fiber, no? Dapat dinala nyo yung drone. Kami guys. Baka tumimbuang. Diba? Lagayan ng isda. Guys, follow nyo ang ano, Hasta La Vista Vlog. Hasta La Vista Vlog. Meron na siyang 1.2 million subscriber sa YouTube. Ito ano to? Panghe. Panghe guys. Pinakaya? Pinakaya? Meron kang tubig ko, sir. Kakape na kami. Namis daw. Saan niya? Milya. Uy, dami isda. Dilis. Dito mo na ba ito vlog? Solid G. Kami ay ginutom na. Gano'n kayo, talipar namin yung drone. Kailangan namin magkape. Ay, lalim pala yun. Makaway lang ng time. Diyan lang kayo. Paliliparan namin kayo ng drone. So pauwi na kami, ayan. Medyo malakas ang alon guys. At muli naming tatahakin, ayan. Thank you so much sa lahat ng viewers na nanood, nakitambay dito sa vlog namin dito sa isla ng mga Marcos sa Oriental Mindoro. Muli hanggang dito na lang po and God bless po sa ating lahat.